Hi mga mare, back to serie na naman nga ang nanay na ito. Ito nga, alas 3 na nga ng oras na ito. Tsaka lang ako nakapaghugas kasi pinatulog ko pa yung anak ko. Para habang may ginagawa ako, walang magliligalig sa ginagawa ko para dire-diretso na nga rin ako. Pero alam niyo mga mare, totoo talaga ang sabi ng mga matatanda na hindi madali magkaroon ng pamilya. Dahil pag nagkaroon ka na ng pamilya, dapat kayanin mo, lalo na pag meron na kayong anak. Ang dami din talagang pagsubok na dadating sa inyo. Kasi dapat pag pumasok kayo sa isang buhay pamilya, dapat tapos na kayo sa pagiging dalaga at binata. Kasi kung noon patambay-tambay lang, pag-aaral lang iniisip at mga gastusin. Ngayon, nag-iisipin mo naman kung paano yung pang-araw-araw nyong pagkain at paano magpalaki ng bata. Hindi din talagang madali ang magkaroon ng pamilya kasi dyan susubukin ng tatag nyong mag-asawa. Lalo na pag nagkaroon kayo ng anak kasi dyan magsisimula yung away, tampuhan, yung sumbatan na kaya siya ako nagpuyat, siya yung nag-alaga, siya yung nagdala. Hindi naman talaga may iwasan sa isang mag-asawa ang mag-away o magkaroon ng tampuhan. Kasi dyan kayo papatatagin ng panahon kung hanggang kailan nyo kakayanin ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa inyo. Pero para sa akin, hindi talaga madali ang magkaroon ng pamilya, lalo na pag nagkaroon ka ng tampuhan. Pero para sa akin, nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng asawang mapagmahal, mabait at mapag-alaga sa aming mag-ina. Ginagawa niya ang lahat para patunayan sa amin na isa siyang responsableng asawa. Na kahit minsan nararamdaman ko nang alam kong napapagod na din siya pero hindi niya yun pinaparamdam sa amin. Dahil kahit mahirap at madaming pagsubok na dumadaan, ginagawa niya ang lahat para mapaayos ang buhay namin. Pero bago nga yung mga mare, balik tayo dito sa ginagawa ko. Ay nako, ang dami ko na naman talagang chika sa inyo. Pagkatapos nga maglinis sa kusina, sa banyo at sa sala, dumiretso na nga rin ako dito sa kwarto para tiklopin tong mga nilabhan ko ng isang araw pa. Mga mare, huwag na kayo magtaka kung bakit ang dami na naman tiklupin. Syempre, pag naglaba tayo, dapat meron din tayong titiklupin. Buti na nga lang tulog pa yung anak ko para makakapag-diretso-diretso na ako sa gagawin ko. Pagkatapos nga rin pala mga mare tiklupin, ito nilagay ko na nga rin sa lagayan isa-isa. Kasi baka pag hindi ko pa ito dito nilagay sa lagayan, baka mamaya hindi na to ganito. Baka naging binagyo na naman to. Pag to nakita ng batang makulit ay kakalatin niya na naman, magtitiklop na naman ako ulit. Pagkatapos ko nga rin magtiklop, ito inayos ko na nga rin itong nasa ibabaw ng Dora box at dito ko na nga rin muna to nilagay sa maliit na drawer para naman na-organize kasi ang pangit tingnan. Hi mga mare, back to serie na naman nga ang nanay na ito. Ito nga,